Ano ang isusukli mo sa katapatan ng Diyos sa iyo? Purihin ang Diyos sa pagdiriwang natin ngayon ng Linggo ng Palaspas, hudyat ng pagsisimula ng mga mahal na araw. Idalangin natin sa Panginoon na ihanda ang ating puso't isip at buong pagkatao sa pagtanggap ng grasyang hatid ng mga mahal na araw. Naway, maging makabuluhan at mabunga ang ating pagsariwa ng misteryo paskwal ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang buksan na natin ang puso at isip sa paggabay ng banal na spirito upang maunawaan ang mensahe ng mabuting balita. Malapit na sa Jerusalem ang maraming taong sumusunod kay Jesus at pagdating nila sa Betfage at Betania sa may bundok ng mga Olibo, inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa kabilang ibayo at may makikita kayo roong isang asnong nakatali na di pa nasasakyan ni numan. Kalagan niyo ito at dalhin sa akin. Kung may magtanong sa inyo, ano ang ginagawa ninyo? Sabihin ninyo, kailangan ito ng Panginoon, pero ibabalik din kaagad. Umalis sila at nakita ang asnong nakatali sa labas ng pintuan at kinalagan nila ito at sinabi sa kanila ng ilang naroon, Bakit nyo kinakalagan ang asno? Ama! Isinagot nila ang sinabi ni Jesus at pinabayaan sila ng mga tao. Kaya dinala nila ang asno kay Jesus at isinapin dito ang kanilang mga balabal. At naupo rito si Jesus. Marami naman ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan at may iba pang naglatag ng mga sangang pinutol nila sa bukid. Sumisigaw ang mga taong nangunguna at sumusunod sa kanya. Hosana! Mapalad ang dumarating sa ngalan ng Panginoon! Mapalad ang dumarating na kaharian ng ating ninunong si David! Hosana! Luwalhati sa kaitaasan! Ang napakinggan nating mabuting balita ngayon, ang isa sa dalawang mabuting balitang babasahin ngayong linggo ng Palaspas. Ang napakinggan natin ay ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, kung saan nag-uumapaw sa galak at pag-asa ang mga Israelita. Dahil alam nilang si Jesus ang inaasahan nilang Mesiyas na magliligtas sa kanila sa pagkakaalipin sa mga dayuhan. Pero alam nating trahedya ang mangyayari kay Jesus sa pagpasok niya sa Jerusalem. Magpapakasakit si Jesus sa krus. Dito'y ang parehas na mga taong sumalubong kay Jesus sa pagpasok niya sa Jerusalem habang winawagayway ang kanilang palaspas, ay ngayoy iba na ang isinisigaw patungkol kay Jesus. Ipako siya sa krus. Crucify Him! Ang iba marahil kung wala sa mga sumisigaw ay nagtago sa takot na baka pati sila'y madamay sa pagpaparusa kay Jesus. Ano ang sinasabi sa atin dito? Na ang pagkabalimbing ng mga taong ito o ang kanilang kawalan ng katapatan kay Jesus ang nagdala din kay Jesus sa kamatayan. Pero ang kabalintunaan dito'y hindi man tayo naging tapat kay Jesus, ang kanyang katapatan naman ang siyang nagbigay daan upang mapalaya tayo sa kamandag ng kasalanan. Katapatan ang isinukli ng Diyos sa ating kawalan ng katapatan sa Kanya. Ganon tayo kamahal at inuunawa ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, patawarin mo ako sa aking hindi pagiging tapat sa iyong mga utos. Ituro mo sa akin ang katapatan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagbe-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating pagnilayan.
bugtong na anak hindi ipinagkait para sa ating kaligtasan.